dapat huwag kang sumuko. Ang mga pagsubok, yan ay sinusubok ka ng Panginoon, katumbas ng iyong pananalig at matibay na pananampalataya sa Kanya. Yun po yun. Kasi pag sumuko ka, kung ang Panginoon nga hindi sumuko hinusgahan, sinaktan, dinuraan ng maraming bisis, nilatigo, napagbunot, natatanggal ang laman, tapos merong kawal. Yun ang isang malaking patutuko po doon. Nung sinibat ng kawal ang Panginoon sa kanyang tagiliran, ay nagalayas ako. Bakit ko kayo naglayas? Kasi para makabili ng pagkain, gamot ng nanay, ng kapatid. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito'y ang dahilan. Wakas, after 5 days po, nakita ko ulit si Brother Andy. Napakatagal. Brother Andy, saan ka nagpunta? 5 araw na kitang hinahanap. Tinuturuan mo sila ng magandang balita. Nayak mo nga ni silang dalawang. At ako'y mas una akong umiyak, sir. Kumusta po? Ay, okay naman po ako kahit na mapagod maglakad. Pumunta po kami sa inyo ay balitaan ko po nangyari sa kapatid mo. Ay, nandito po siya ngayon sa commissioner, sir. Dala ko nga po yung kanyang resita dito, sir. At gusto kong maibili ng gamot dahil ubos na raw yung gamot niya. Reseta ng kapatid mo yan. Ito po, ang pangalan niya si Ani po. Yan. Kaya dinala ko po ito dahil sabi ni nanay mapunta daw siya sa community at para mabili yung gamot na kailangan ng aking kapatid. Saan ka naglalagi? Hindi ka namin matagpuan. Dito po, mayroon po akong minasage kahapon dito na dalawang pulis po sa dito sa diyan sa dulo na yan, sa may Di kumita ka para pambili ng gamot. Ay, binigyan naman po ako ng 150 po ng dalawang lalaki na yun. Tapos yun po, ako'y maagang umuwi ako. Tapos binilang ko si nanay ng pagkain nila. Ako'y tuwing hapon lang po ako kumakain. Kasi kailangan gampanan ko yung umaga tanghali na hindi ako kumain. Fasting and prayer po. Tapos yun, isang bisis lang, partial lang ang kain po. Kasi kailangan para sa pamilya. Hindi ka pa pumupunta sa sementeryo? Hindi pa po ngayon. Hindi ka na doon ulit natutulog? Umuwi ka na doon sa inyo? Umuwi po ako sa amin. Bagamat ang aking pamamahinga doon kaunti lang. Minsan po umaalis po ako doon. Tulog pa yung mga kasambahay ko, sina nanay. Umaalis ako minsan alas 5. Diretso na ako ng Gloria, doon sa may 7-Eleven po ako tumatambay. Tapos may dala akong yung halaman, pa isa-isa, dalawa. Tapos yun, binibinta ko. Tapos pag uwi ko yung pagkain nila kailangan ng dating laging madadala ko. Ngayon, wala kang halaman, nabenta mo na? Ay, wala na po. Dahil nabili na po din sa may, yung doon po sa may tunga doon po, yung sa may upo, doon sa may bibo. Ang bilis Magkano ang benta mo doon? Naman po. Ang bigay ko lang 50 lang. 50 pesos? Kahit na gaano kaganda pa, sabi ko nga, dun sa mga bumibili, alam niyo po, itong halaman, maganda po yan sa ating paningin. Pero ang mas pinakamaganda at the best, yung ganda ng iyong kalooban. Open your mind, open your heart, open your hands. Kung ano man ang blessing na dumadating sa atin, dapat i-share natin sa ating kapwa. Kaya nga po, ako'y natutuwa po at malaki ang pasalamat ko sa Lord kasi may mga taong katulad yung instrumento na ginagamit si Lord para matulungan yung mga nangangailangan. Kaya sa aking panalangin po, sir, mula sa 4 na sulok ng mundo na sana yung divine protection ng Panginoon
ay sana'y lagi nating matanggap yung kanyang pag-iingat sa atin. Muntik na kaming sumuko ay Mag-isa mga kakahanap pamilya. sa iyo. Eh, Sabi ko ay, sana kaya si Brother Andy? Ano po ang maipapayo nyo sa amin na kami ay muntik ng sumuko? sa mga bagay po na ganyan, ang Panginoon po, sinasabi niya doon sa kanyang salita na dito sa 2 Timothy, ang sabi po doon, humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng mga bansa. Ipahayag ninyo ang aking salita, napapanahon man o hindi. Rain or shine, dapat huwag kang sumuko. Ang mga pagsubok, yan ay sinusubok ka ng Panginoon, katumbas ng iyong pananalig at matibay na pananampalataya sa Kanya. Yun po yun. Kasi pag sumuko ka, kung ang Panginoon nga hindi sumuko hinusgahan, sinaktan, dinuraan ng maraming bisis, nilatigo, napagbunot, natatanggalan laman, tapos merong kawal. Yun ang isang malaking patutuko po dun. Nung sinibat ng kawal ang Panginoon sa kanyang tagiliran na merong nagmamakaawa na isang bulag, bumulwak ang banal na tubig mula sa tagiliran ng Panginoong Hesus at tumama sa bulag at siya'y nakakita ng liwanag at siya'y naglulundag at nagpasalamat sa Panginoon at nagpuri at sinabi ng Panginoon, sambahin ninyo ako sa espiritu at katotohanan. Katulad ng hangin na hindi inyo nakikita, ganyan ninyo ako sasambahin. Ngunit pagkatandaan ninyo, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Yun lamang na bautismuhan sa pangalan ng aking Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, yun lamang ang maliligtas. Kaya nga ang tanong ko po lagi sa bawat nakakausap po, lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Maraming nagsasabi, oo daw. Pero sabi ko, hindi man. That is wrong, baby. Kasi lahat ng tao nilikha ng Panginoon. Pero ang binigyan lang ng karapatan ay yung sinasabi sa John 1:12 na anong sabi, ang binibigyan ko lamang ng karapatan sa aking tumawag ng ama ko ay nagpabautismo sa tubig kagaya ng aking anak ni Jesus. Dahil darating ang panahon na sinabi ng Panginoon, maraming magsasabi na ako ang Kristo, Antikristo. At ang palatandaan ng aking pagbabalik ay ito na nga, magkakaroon ng tagutom, paglaban-laban sa mga bansa, magkakaroon ng malupit na lindol at malupit na salot. At darating ang panahon ang isang puno ng bayan ay ako'y susumpain at pagwiwikaan. Kaya nga, sabi ko nga, iniiyak ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, patawarin mo po ang nagkakasala sa iyo. Tunghayan mo po ang aming mga mabubuting gawa, huwag ang aming kasalanan. Kaya nga, sabi ko sa aking paglalakad, habang ako'y naglalakad, ang panalangin ko, alam nyo, lalo na para sa inyo. Sabi ko, Lord, yung iyong divine protection, kailangan ng mga taong ito. Ingatan niyo po sila, maging ang kanilang mga kapamilya. Kayo po ang bahala. Ikaw ang nakakaalam ng aming mga buhay. Bayaan niyo po na lumakad kami sa ibabaw ng iyong salita at magliwanag sa puso ng bawat tao, sa isipan, yung iyong buhay at makapangyarihang salita. Bibilan po natin Yung, ang gamot, yung, kapatid niyo po. yung sa aking nanay, Losartan po, tapos yung multivitamins. Opo. Bibili natin para Opo. dire-diretso ang paggaling ng... Opo. Ayos naman na po yung kanyang Yung kapatid. lagay. Na-request si Sir
Pagka daw muna lang sa mga lupitan dyan. Sa pag-awit laban, mayroong simula at may katapusan. Ano man ang ating hiling sa ating buhay, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Reng, makakabili na po kami ng reseta. Yung reseta natin dyan, brother. Ay, ito po. Yung sa nanay niyo po ay losartan. Losartan po, at saka yung multivitamins. Tsaka multivitamins po. Sige, mapila po tayo. Oo nga, ano lang po. Mamaya po, pagtapos tayo dito, bibili naman po tayo ng bigas para po kay nanay. Tsaka pagkain niyo po doon. Unahin po muna natin itong gamot Opo, sige. ng kapatid niyo po at tsaka si nanay din, ano po? Ang masasabi ko lamang po sa mga OFW at sa mga katulad po ninyo, ako po'y lubos na nagpapasalamat po na sa mga biyaya natin natanggap namin na ito na mula sa puso po ninyo. Sana po lalo pa kayong pagpalain ng Panginoon. Sana po marami pa kayong matulungan ng mga katulad po namin. Ang ano ko lang po, yung pagpapasalamat ko po sa inyo, sana po ay ito ay ibalik po ng Panginoon po sa inyo. At sana po lagi kayong iingatan ni Lord. At sana ay may iba pang mga tao na magtatanggap pa ng inyong tulong po. At thanks God, maraming salamat. Yung masasabi ko po, yung it's better to give than to receive, yun po ay pangako po ng Panginoon sa mga taong tumutulong po. Yun lang po.